Hello, good afternoon mga kabagis. Nagpapaligo ako ngayon sa mga alaga natin and i-compare natin mga kabagis yung ano na yung kumbaga progress ng kanilang paglaki compared noong unang araw pa lang natin silang nabili or yung unang araw pa lang silang sa atin, no, as a new owner ng mga fatteners natin. So pakita natin yan mga kabagis. And I hope, no, na kayong mga hindi pa nakapag-subscribe yan, mag-subscribe na tayo mga kabagis. And eto na sila. Yan. Yan yung ating mga alaga. Mahilig sa tubig. Sa mga nagtatanong pala, as of this time, yung mga ganitong edad na yung ating alaga mga kabagis, seldom na lang natin pinakain ng talbos ng kamote. Unlike noon, nung maliit pa talaga, yung mga first few weeks pa lang sa atin, pinapakain natin ng talbos ng kamote once a day. Again, yun yung ating pag-prevent na hindi sila magtatae, yung talbos ng kamote. At nagresulta naman sa ganito. Wala silang cases na nagtatae sila ng matagal at nawalan yung gana sa pagkain. Yun yung aking goal, kaya once a day ko pinapakain ng talbos ng kamote, kangkong, nung maliit pa. Pero ngayon, seldom na lang. May cases na sa isang linggo wala. Mayroong sa isang linggo isang beses lang. Dahil nga hindi na sila ganun ka maselan. Hindi na yan ganun ka sa mabasa yung kanilang dumi. Kasi malaki na. Sa grower stage mga kabagis, seldom na lang yung magkaroon tayo ng problem sa dumi. Ang pinaka-crucial talaga yung mga first few weeks na pagbili mo ng mga alaga mo, baboy. And ipa-flash ko pala yung yung mga alaga natin noon. Yan sila, yung kakabili natin lang. At ito na yun sila ngayon. This coming Sunday, 2 months na to exactly sa atin mga kabagis. Ang kagandahan kasi mga kabagis, no, kung mayroon tayong alaga, unang-una ma-excite ka everyday na gumising. Ito sila mga 6 AM pa lang, 6 AM pa lang maingay na. Mag-iingay na to. Gutom na. Pero hindi mo na pinapakain namin ng 6 AM. Pinapaliguan mo na yan, nilinisan. And makakain yan sila mga almost 7 na. Yan yung arrangement. Iba yung feeling ba na pagkagising mo, yan mayroon kang kailangang asikasuhin right after mong magkape. And excited ka tumingin sa progress, kasi ganitong mga grower stage mga kabagis, sa akin lang to, iwan ko sa iba, pero everyday mayroon akong makikitang progress when it comes to their yung tubo nila, yung paglaki nila. Makikita at mapapansin mo talaga everyday na lumalaki sila sa grower stage. Kaya nakaka-excite din gumising. Yan, paliguan. Yan, tapos na yan. Okay.
Yan. Yun yata yung pinakamalaki sa lahat. Ayan. Matakaw kumain yun. Yan. Yung pinakamatakaw. Marami sa atin mga kabagis nagtatanong, no, sa mga comment section natin kung ano ba talaga daw yung ideal na yung tinatawag nilang ideal when it comes to kailan mo ibenta yung mga alaga mo. Ang sagot ko dyan mga kabagis, yung ideal, when you say ideal kasi is yun yung panahon na you can still make a profit, no? Na may profit ka pa rin kahit pa paano, kaya mo siya ibebenta. Or kumbaga sure ka na mayroon kang profit yung time na yon kasi ibebenta mo na yung alaga. Yun yung ideal. So yung mga panahon na yon is normally nasa mga 3 months yung baboy mo. You can still make profit of that. But I'm not saying kung darating ng 4 months is wala ka ng profit. Meron pa rin yan. However, ikaw na magdesisyon yan mga kabagis. Nasa sayo na yung ano yan, observation kung paano mo gawan ng desisyon. Kasi ang sabi ng iba, based doon sa mga article or mga ibang mga nag-YouTube din or mga uploads, may mga channel din, is that yung mga panahon na 3 to 4 months na yung baboy mo, those are the times na halos everyday mayroong dumadagdag na timbang sa kanila. Correct me if I'm wrong, but yun yung ano ko na nakuha ko doon sa explanation why most or some of them are doing 4 months to 5 months before nila ibenta. Kasi yun daw yung mga panahon na nagsisimula na talagang nagigain ng timbang at lumalaki na yung mga alaga natin in a daily basis. Mas malaki yung gain nila, yung si gain yung timbang araw-araw. So from 3 months, 4 months, even 5 months, lumalaki pa rin yan. Yun yung sabi. So if you can afford spending, buying feeds during those times, mapakain mo sa kanila. Ang tubig pa ba ito? Then go for it, no? Pwede yan. 3 months, 4 months, 5 months, pwede pa rin yan. May mga nakakilala tayong nagbebenta sa 3 months, kumikita, 4 months, kumikita din, at even 5 months. So depende talaga yan mga kabagis. Yung tanong na ideal is, for me, nasa sayo yan. Ideal ba sa'yo kasi you can still afford buying feeds even if 4 months to 5 months na sila? Ideal ba sa'yo dahil 3 months nakita mo na makuha mo na yung timbang na gusto mo, and the same time as of that yung mga panahon na hindi mo na afford bumili ng feeds kaya kailangan mo nang ibenta. So yun yung mga cases na or mga things na kailangan natin i-consider. So in my case, sa side ko, for how many batch na, normally talaga nasa 3 months to 4 months yung aking pag-dispose ng mga baboy. So sabihin natin 4 months, bihira na talagang dumating sa panahon na exactly 4 months. Normally nasa mga 3 months and 2 weeks. May mga cases na 3 months and 3 weeks. Yun yung mga pinakamatagal na. But gusto kong i-try na magkaroon ng 4 months, no? Kung kaya pa natin. Kasi yun nga yung na-observe ko mga kabagis na yung may mga 4 to 5 months. Kasi may mga cases na magbenta ka na, tapos yung nabentahan mo, mayroon din silang kinukuhang mga baboy sa ibang area. Iba yung nagmamay-ari noon sa fattener na yon. So ma-compare mo doon sa baboy mo rin na hindi pa nakatay kasi magkatabi pero may pangalan na yan sa'yo. So ito lang, i-share ko lang sa inyo. Ang observation ko, napakalaki ng mga alaga nila. Talagang makipapansin mo na talaga na mas malaki pa sa alaga mo. Kasi yung alaga ko is 3 months lang, 2 weeks, gano'n. But yung kanila pala is umabot ng
4 months, almost 5 months, napakalaki. Napakalaki yung difference mga kabagis. Ang pagtimbang na rin, malaki din yung agwat ng timbang nila. So kaya naisip ko, why not? No? Kung pwede at kaya naman nating pakainin hanggang 4 to 5 months. Then go for it. At saka ngayon, i-update ko lang kayo sa amin. I don't know sa ibang area, basta Cebu ngayon is MCQ na naman, yung mayroon na naman tayong pina-follow na protocol. Yun yung mga dahilan na yung mga example, yung karne mo or yung mga livestock mo is sa area mo lang dapat katayin. Pinapatupad na naman nila yun. So may mga siguro panahon or aangat na naman yung presyo ng baboy per kilo. Kasi nga maubos na naman yung stock niyan sa isang area, then you have to find another supply sa ibang area. So agawan na naman yan ng supply. So baka few weeks from now, kung hindi pa yan matanggal, may possibility mga kabagis na aangat na naman yung presyuhan ng baboy. So yun, ini-expect ko yan na mga few weeks from now umaakyat na naman yung presyo niyan kasi nga magkukulang na naman yung supply. Demand and supply lang kasi yan. Alright, so yun lang siguro, no? Yun lang yung mai-share ko. Basta kaya natin na patagalan ng 4 months mahigit, or igawin natin 5 months, then go for it. Ganun lang kasimple yan mga kabagis. Nagdidepende lang talaga yan kung ano yung kaya mo, kung ano yung ano mo sa budget mo. So yun, para sulit din yung panahon na observe ko, para sulit din yung panahon na hindi ka kaagad maghanap ng biik after 3 months. Pwede mong pahabain up to 4 months. Yan, pinakamahaba na yan, 4 months. And then expect ka ng napakagandang resulta when it comes to total of kilos yung makuha mo sa baboy mo in 4 months. Alright?